Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Talaga, pakinggan natin itong almost 1 minute clip lang na ito. Talagang natatawa lang ako. And actually, it posed what? A very questionable thought eh. Kasi itong si Congressman Kong Hon, no? Siya yung congressman sa chismis kumakapit. And, panoorin natin. Pero, syempre, roll muna natin ng B-roll. More like the intro. Panoorin at pakinggan natin na nakakabobo tong naggagaling-galingan na congressman na to. Disagree. Marami na mga chismis-chismis at At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero imagine niyo ito guys, no. Imagine niyo, itong mga itong Tuwadcom na to o Huwadcom na to, ang dami na nilang pangalan. Imagine mo that they're doing all this. For what? 'Di ba? For what? Itong gonggong na to. Naniniwala sa mere chismis lang, sa mere hearsay. Okay? Ang ginagawa nga nila dyan, hindi naman in aid of legislation, but in aid of prosecution. I've watched some parts of their inquiry dito kay General Wilkins. Wala na silang ginawa. No, dahil nasasagot ng tao, mamaya papanoorin natin. Dahil nasasagot ng tao, yung mga sagot nila, ay mga tanong nila rather, nabubwisit sila. Pag nag-i-explain si General Wilkins, alam mo kung saan pa sila nabubwisit? Pag nag-i-explain yung tao, lagi nilang binabara, are you lawyering for this person? You're lawyering for that person? Para din pala tong si Raffy Tulfo. Sa chismis kumakapit. So kung ano lang sinabi ng hindi ko naman sinasabi sa lahat na, doon sa mga nanonood ng RTIA. Anong sabi kung sino man yung nagreklamo, minsan, okay, nagpo-probe din to si Raffy Tulfo. So nakakahuli din siya ng sinungaling. Siguro sa 10 tao na lumapit sa kanya, 2 dyan, 3 dyan, nahuhuli niyang sinungaling. Pero the rest, puro may mga may kasinungalingan din na puro hearsay lang din yung basehan ni Raffy Tulfo Pag ang labanan dyan kay Raffy Tulfo kung sino unang magsumbong 'Di ba? Yun yung madalas sa kanya Ngayon, dito naman sa Senate inquiry na to, sa inquiry na to, no, ng Huwadcom, pinapakita lang sa atin na itong mga to, ang binabasehan nila chismis. Kaya tuloy, binara siya ni General Wilkins na hindi magsastand sa kahit anong korte ang isang hearsay. 'Di ba? Panoorin natin. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo. Dito mo it so happened that Filipinos are very much inclined to palakasan. You know? Kung ang Pilipino marunong bumoto ng tama, yung mga gaya nito ni Kong Hon, hindi yan mananalo. Hindi yan mananalo. Tingnan niyo na lang yung kalidad niyan, sa klase niyan. 'Di ba? Mema lang. May masabi lang siya kung ano-ano nang lumalabas sa bibig niya. 'Di ba?
Tuloy ang tayo. pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Ganyan ka stupid, si Kong Kun. Ang magiging basihan niya, chismis. Diba? Mga haka-haka. Oh. E di sino mas mapapahiya? Yung kakasuhan mo yung isang tao dahil lang sa konteksto na gusto mo, or mapapahiya ka dun sa part dahil malinaw na wala kang ma-nail down dun sa tao and yet hinuli mo pa rin. Pinakasuhan mo pa rin. Ganyan ka stupid yung Huwadcom. So come to think of it na lang. Kung ganyan silang mag-isip ngayon, kung ganyan ang way of thinking nila, so mag-backtrack na lang tayo. Yung feeling natin napakagagaling at napakatatalino nitong mga hudas na to. Pero in truth, meron lang silang gustong narrative. Meron lang silang gustong idiin. Imagine niyo na lang na gumagastos ang taong bayan dito sa mga pa-hearing nila. Akala nyo ba mura ang ginagastos ng Kongreso sa mga pinagagawa nila? Hindi. Hindi nila ma-nail down itong si General Wilkins. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi nila. Di ba nakakahiya ng mga lawmakers kayo tapos nale-lecturean pa kayo sa ganyan kasimpleng bagay? You should know better, di ba? Parang pinagpipilitan mo na only because there are a lot of hearsays about this person, gagawin mo ng Bible truth yun. Na it's a fact. Na may basihan ka na itong taong to, drug lord or drug pusher. Wala Ano ebidensya mo? Wala, sabi niya Wala, hindi. Nasulat sa dyaryo Alam niyo ba, ng ultimo dyaryo, mga nakasulat sa dyaryo, hindi yun enough para masabi mong na pwede mo i-convict yung tao. Not unless ikaw yung author mo. Gaya nung nangyari sa mga Tulfo brothers. Diba? Panay-panay ang dami kaya nilang kaso libel. Rafi Tulfo nga, kahit nakasuhan na ng libel, hindi pa rin tumitigil sa kabibigay ng mga komento na siya lang nakakalam na yun yung nangyari. Diba? Oh. Yan po yung mga kongresista natin. Hindi alam kung yung pinagagawa nila. Pero ito yung nakakatawa. They're not doing this in aid of legislation. They're doing this in aid of, I don't know. Itong mga to, dapat hindi na tumanalo sa mga susunod na election. Ito rin yung nakakatakot dyan. No? Ito naiisip lang din natin. So, itong mga bataan ni Tambi, popondohan niya para sa darating na election. Personal pera kaya ni Tambi ang gagamitin niya o pera ng taong bayan? May mga, ito hearsays may mga nagsasabi kasi na ang paraan daw
ni Tambi, hindi naman through his office. Pinapadaan niya sa isang party list. Yung pagpopondo sa mga to. Diba? The power of certification. Diba? Siyempre, hindi sila nag-audit, diba? Yung mga MOO nila, ginagawa nila doon. Saan nila pinapadaan? Liquidation by certification. Masabi lang, nirelease ko yung ganitong pera, pirma. Paano mo nirelease yan? Saan napunta yung pera niya? Imagine kung gaano nila ini-scrutinize yung confidential funds ni VP Sara. Pero tayo, hindi natin ini-scrutinize kung paano nila ginagamit yung MOO nila. Paano nagkakaroon ng ilang daang milyon halaga ng pag-aari itong ibang kongresista. Diba? Lagi nilang kasi may negosyo, kasi ganito. Alam niyo po, gaya ng sinasabi doon sa mga nanonood kay Attorney Claire, noon pa lang dinidiscuss niya na pag ikaw ay naging public official, dapat nagdadivest ka sa isang private corporation. Same kung paano niya pinapaliwanag yung about kay Raffy Tulfos RTIA Foundation. No? Even dyan sa RTIA niyang programa. Dapat nagdadivest siya dyan. Same goes dito sa mga ibang kongresista. Lahat ng politiko dapat nagdadivest sila sa mga negosyo nila. Tignan niyo na nga, one very good example. Yung conflict of interest, yung abuse of power. Ginamit ng kamag-anakan ni Sherwin Gatchalian yung plate number na 7. Tapos ide-declare nilang fake. Talaga ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Etong mga ginagawa ng tuwad ko, hindi talaga to in aid of legislation. Ito ay tungkol, and obviously, tungkol lang naman sa paano nila i-wipe out ang mga Duterte. Diba?